oras natin mga kabigwas ay ganap ng alas 6:21 ng umaga. Magandang umaga lungsod ng Puerto Princesa at magandang umaga sa buong lalawigan ng Palawan. Gayun din, magandang umaga buong Pilipinas. Tayo muli magsasama-sama ngayong araw ng Miyerkules. Abril 15 taong 2026 para pa rin sa ating programang Arangkada Bigwas Balita. At ako ang inyong maging tagapag-ulat ngayong umaga, Ronnie Abilis. At para sa ulo ng ating mga balita. Para sa ating balitang international mga kabigwas, 16 sugatan sa school shooting sa Turkey. Suspect nagpakamatay pagkatapos ng insidente. Mahigit 705 million na halaga ng mga counterfeit perfume at cosmetics nasamsam ng Bureau of Customs sa warehouse sa Valenzuela City. Roblox ipinapasailalim sa probation matapos may ugnay sa mga insidente ng pamamaril sa paaralan sa bansa. Sa iba pa nating balitang national, 3 PNPA cadets kinasuhan ng paglabag sa RA number 11053 sa ginawang hazing sa 22 kapwa kadete sa Silang, Cavite. At ang balitang yan ay ihatid sa atin ni kasamang Roberto Villegas mamaya lamang. Dialogo sa pagitan ni PBBM at VP Sara isinusulong ng CBCP. At online electronic ticketing pinag-utos ng Marina sa lahat ng pampasaherong sasakyang pandagat. At ang balitang yan ay ihatid sa atin mamaya ni kasamang Don Robert Ramiro. At para sa detalye ng ating mga balita. Bigwas Balita International. Sa ating balitang international, 16 sugatan sa school shooting sa Turkey. Suspect nagpakamatay pagkatapos ng insidente. Sugatan ng 16 na katao matapos ang isang pamamaril sa loob ng isang paaralan sa Turkey, ayon sa mga otoridad. Ayon sa ulat, walang habas na nagpaputok ang 18 anyos na suspect sa isang vocational high school sa Siverek, lalawigan ng Sanliurfa gamit ang shotgun. Matapos ang insidente, nagtago ang suspect sa loob ng gusali bago nito binaril ang kanyang sarili. Ayon naman kay Governor Hasan Sildak, kabilang sa mga sugatan ang 10 mag-aaral, 4 na guro, 1 empleyado ng kantin at 1 pulis. Samantala, patuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang motibo sa likod ng pamamaril at maiwasan ang kahilintulad na insidente sa hinaharap. Para naman sa ating balitang nasyonal, Bigwas Balita National. mahigit 705 milyong halaga ng mga counterfeit perfume at cosmetics na samsam ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Valenzuela City. Umabot sa mahigit 705 milyon na halaga ng mga peking pabango at cosmetics ang nasabat ng mga operatiba ng Bureau of Customs o BOC sa isang bodega kamakalawa sa Valenzuela City. Inihayag ng BOC na
antimanong naglunsad ito ng operasyong makaraang makatanggap ng intelligence report ang Office of the Commissioner na agad namang ikinumpirma ng sa paraan ng field verification at pakikipag-ugnayan sa iba pang ahensya ng gobyerno. Agapay ng mga kagawad ng BOC sa naturang operasyon ang mga miyembro ng Philippine Coast Guard at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group. Nadiskubre ng nasabing mga otoridad sa inspeksyon ang napakaraming counterfeit na produkto kasama ang mga pabango at cosmetics na kinopya mula sa mga kilalang international brand. Lumitaw sa investigasyon ng mga may kapangyarihan na ginawang halos kapareho ng nabanggit na mga iligal na produkto ang mga orihinal na produkto para maipagbili sa merkado. Kaya pinaniniwalang nilabag ng mga ito ang umiiral na customs at intellectual property laws ng bansa. Bunsod dito, iniimbestigahang patuloy ito ng mga otoridad para may batid at matunton ang mga may pananagutan sa pagpapapasok at distribusyon ng mga huwad o imitasyong production o produkto sa pambilihan o kalakalan. Oras sa ating mga kabigwas sa ganap ng alas 6:28 ng umaga at para sa isa pa nating balitang nasyonal. Roblox ipinapasa ilalim sa probation matapos maiugnay sa mga insidente ng pamamaril sa mga paaralan sa bansa. Iminungkahi ng ilang mambabatas na ilagay sa 3 buwan probation ang Roblox matapos itong maiugnay sa ilang insidente ng karahasan sa mga paaralan sa Pilipinas. Batay sa ulat ng Philippine National Police, isang grade 10 na estudyante sa Marikina ang nagdala ng baril ng kanyang ama sa paaralan na nagresulta sa aksidenteng pagkamatay ng kanyang kaklase. Ayon sa investigasyon, posibleng naimpluwensyahan ang estudyante ng nilalaro nitong Roblox at ng mga content na may kaugnayan sa karahasan. Isang kahalintulad na insidente rin ang naitala sa Batangas kung saan isang grade 12 student ang nagpaputok ng baril sa loob ng silid-aralan bago nagpakamatay. Lumalabas sa investigasyon na maaari rin umanong itong groom online bago ang insidente. Bukod dito, napigilan din ng mga otoridad ang planong mass shooting ng ilang kabataan sa Laguna noong Enero. Ayon sa PNP, nakipag-ugnayan umano ang mga kabataan sa ilang individual sa Roblox na nag-udyok sa kanila na magsagawa ng karahasan. Sa pagsusuri ng mga chat sa Facebook Messenger, natuklasan ang detalyadong plano kabilang ang paggamit ng improvised explosive device at pag-idolo sa mga mass shooters sa ibang bansa. Dahil dito, binigyan diin ng mga mambabatas at otoridad ang pangangailangang paigtingin ang regulasyon at monitoring sa mga online platform upang maprotektahan ang kabataan laban sa mapanganib na impluwensya at online exploitation. Oras natin mga kabigwas, ganap ng alas 6:30 ng umaga at ang ating balita mga kabigwas ay ipagpapatuloy natin pagkatapos lamang ng isang patalastas. Ikaw ba ay nakabili ng lupa o property na hindi mo pa naililipat sa iyong pangalan? May lupa pero tax declaration lang ang hawak? May hinanang property mula sa magulang na gusto ay pa-transfer ang titulo sa iyong pangalan. May nawawalang titulo at kailangang i-verify sa Registry of Deeds. Magpapa-survey, subdivide o magpapasukat ng lupa. Pero wala kang oras o panahon para asikasuhin ang mga ito. Walang idea kung papaano ang proseso. At higit sa lahat, hanap mo ba ang mapagkakatiwalaan, legit at subok na ang serbisyo? Sagot ka namin dito sa J&Q Docs Land Title Services. Mga problema mo ay susolusyonan, mura ang serbisyo, higit sa lahat mapagkakatiwalaan. Kami ay may opisina at ito ay matatagpuan sa 235
Fernando Poe Jr. Avenue, Quezon City. Kami ay sertipikado na gumanap upang magsegowa ng mga serbisyong may kinalaman sa lupa o property na pinagtibay ng DTI, BIR, Mayor's Office at iba pang mga partner agencies. Mayroon din kaming legal expert o attorney at property expert para magbigay serbisyo. Bilang katunayan, narito ang ilan sa ating mga thankful clients na ating naserbisyohan mula pa noong taong 2020 hanggang sa kasalukuyan. Kaya naman huwag na magpatumpik-tumpik pa, kumonsulta na sa J@Q Docs Land Titling Services. Nakakasiguro ka sa tapat, mura, at dekalidad na serbisyo. Oras natin mga kabigwa sa get ng alas 6:33 ng umaga at ang oras na yan ay hatid sa atin ng JNQ Docs Land Titling Services. At magpapatuloy tayo mga kabigwas para pa rin sa ating balitang nasyonal. Tatlong PNPA cadets kinasuhan ng paglabag sa RA number 11053 sa ginawang hazing sa 22 kapwa kadete sa Silang Cavite at ang balitang yan ay ihatid sa atin ni kasamang Roberto Villegas. Pananagutin sa batas ang tatlong kadete ng Philippine National Police Academy o PNPA na nadakip bunsod ang umunoy isinagawang hazing o pagpagmaltrato sa kapwa nila mga kadete sa Silang Cavite nitong nagdaang unang linggo ng Abril taong kasalukuyan. Ito ang tiniyak ng Department of Interior and Local Government o DILG kung saan ipinahayag ni Secretary John Vic Remulla na walang puwang sa PNPA ang karahasan at pang-aabuso at dapat manaig ang pananagutan at disiplina na hindi nakabase sa kalupitan. Matatanda ang inaresto ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Cavite Provincial Field Unit ang tatlong third-class cadets na sina Miko Ligarda Escalante, Harold Lucop Hehe at Lance Elroy Ginitaran nitong nakaraang Abril 7, 2026. Pawang isinasangkot ang tatlong nabanggit na mga kadete sa umunay hazing rights sa 22 PNPA cadets sa kanilang barak sa Camp General Mariano Castañeda sa Silang Cavite nitong nakalipas na Abril 3 taong kasalukuyan. Kaya naharap sa mga kasong paglabag sa Republic Act No. 11053 ang naturang mga kadete at nasa kustodiya na sila ngayon ng CIDG habang iniimbestigan din ang 7 iba pang kadete na maaring sangkot sa nasabing pangyayari. Siniguro rin ng DILG na isasagawa ang masinsinang investigasyon at mas mahigpit na mga aksyon para hindi na muling mangyari sa mga training institution ang naturang insidente. Mula sa Metro Manila, Roberto Villegas nag-uulat para sa Bigwas News Philippines, lingkod ng katotohanan. Maraming salamat kasamang Roberto Villegas para pa rin sa ating balitang nasyonal. At sa iba pa nating balita, dialogo sa pagitan ni PBBM at BP Sara isinusulong ng CBCP. Nanawagan ng Catholic Bishop Conference of the Philippines o CBCP ng dialogo at pagkakasundo sa gitna ng umiigting na alitan ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vice President Sara Duterte. Ayon kay Archbishop Ricardo Bacay,
chairman ng CBCP Episcopal Commission on Public Affairs, patuloy na isinusulong ng simbahan ang kapayapaan at pag-uusap bilang solusyon sa mga hidwaan. Binigyan din niya na mahalaga ang pagkakaroon ng landas tungo sa pagkakasundo sa halip na palalimin ang alitan sa pagitan ng mga lider. Samantala, nagsagawa rin ng prayer vigil si Archbishop Gilbert Garcera bilang panalangin para sa kapayapaan, kasunod ng panawagan ni Pope Leo XIV sa kanyang mensaheng Urbi et Orbi. Patuloy na naninindigan ang simbahang Katolika sa pagsusulong ng pagkakaisa sa gitna ng umiiral na tensyon sa pamahalaan. At para sa isa pa nating balitang national, mga kabigwas, online electronic ticketing ipinag-utos ng Marina sa lahat ng pampasaherong sasakyang pandagat. At ang balitang yan ay ihahatid sa atin ni kasamang Don Robert Ramiro. Ipinag-utos ng Maritime Industry Authority o Marina sa lahat ng domestic passenger vessels na gamitin ang online electronic ticketing system para sa ligtas at mabilis na biyahe ng mga barko sa karagatan sa bansa. Sa ilalim ng Ship Electronic Ticketing Application, ang lahat ng mga pampasaherong sasakyang pandagat, kabilang ang RoPax at Fast Craft, ay gumamit ng digital ticketing sa layuning alisin ang illegal ticket scalping, maiwasan din ang overbooking at mabilis na proseso sa pagbili ng ticket. Dito ay masisiguro ang automated passenger manifesto na makakatulong sa maayos na rescue operation sa oras ng emergency. Bukod dito ay otomatikong maibibigay ang karampatang diskwento sa mga senior citizens sa kanilang mga pasahe, kabilang ang estudyante at persons with disabilities. Dilinaw ng ahensya na hindi kasama sa online e-ticketing system ang mga bangkang dimotor na ginagamit sa recreational, sa serbisyo at mga bangkang hindi pag-aari ng mga pribadong kumpanya. Mula sa Metro Manila, Don Robert Ramiro nag-uulat para sa Bigwas News Philippines, lingkod ng katotohanan. Maraming salamat kasamang Don Robert Ramiro para pa rin sa ating balitang nasyonal. At oras sa ating mga kabigwas ay ganap ng alas 6:39 ng umaga. At yan ang ating mga nakalap na balita ngayong umaga para sa ating programang Arangkada Bigwas Balita. Alam pa rin ng aming General Station Manager Ma'am Numi Cascara, sa aming News Director kay Ma'am Rose Dingding, sa aming Program Director kay Sir Jeffrey Balahonda, sa aming mga technical side kay Tech Leo at Tech Neuron. Ako ang inyong nakasama ngayong umaga, Ronnie Abile. Maraming salamat mga kabigwas at magandang umaga sa inyong lahat.